Hey guys, good morning. So, to this video, gagawa ako ng isang um, presentation na ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga strategy na ginagamit ko. Ito, bali, may time lang siya ng pagtitrade. So, ang pagtitrade dito is from 3 to 4 p.m. sa Pilipinas or morning sa New York time, and then 10 to 11 p.m. Philippine time. Yan yung entry natin. 3 to 4, tsaka 10 to 11. Before 3 or after 4, hindi na natin iti-take yung entry. Before 10, after 11, hindi na natin iti-take yung entry. Basta sa range lang ng 3 to 4 p.m. or 10 to 11 p.m. Okay? So, ano ba yung strategy natin? Yung unang fair value gap. So, ipapaliwanag ko saglit kung ano ba yung fair value gap. So, yung fair value gap is tatlong candlestick. No? Tatlong candlestick yan. Ayan. So, ganyan yan. Yung unang candlestick, di ba? Sabihin natin ganyan, may wick. Then, ito rin, may wick. So, regardless kung may wick o wala, basta candlestick siya. Okay? So, minsan ganyan yan. Ayan. And then, yan. So, ang importante dyan is itong candlestick na ito. So, lilinyahan natin yung ilalim niyan. At itong pangatlong candlestick, yung pinaka-high niyan, lilinyahan din natin. Ayan. Then, once magkaroon ng candlestick yung pang-apat, kapag tumama dyan, i-entryan natin yan. Or, ang ginagawa ko, naglalagay na ako dyan ng sell limit. So, kung pababa yung fair value gap, sell limit tayo. Sell. Binta tayo. Pero pagka paakyat yung fair value gap, so buy tayo. No? Okay? So, mamaya ipapakita ko kung paano yan. Itong video na ito, pwede nyo naman i-review or i-rewind or i-panoorin ulit para mas maintindihan niyo yung ibig ko sabihin about sa fair value gap. So, yung fair value gap is about first candle, second, and third. Yung gap nitong first candle and then yung third candlestick. Yung sa gitna na yan, yan yung tinatawag na fair value gap. Diyan yung entry natin. Okay? So, i-delete ko muna yan at pupunta tayo sa talagang ano natin, um, strategy. So, ang ginagawa ko dito is 20 pips ang SL and then 20 pips din ang take profit. Okay? So, yan lang. Yan lang yung strategy. Madali lang siyang intindihin. Tapos fair value gap. Okay. So, habang umaakyat dito yung price, aabangan natin yung fair value gap. Before 3 p.m., ito yung 3 p.m. candlestick. Tingnan nyo kung may fair value gap. Wala. Wala tayong makikita ang fair value gap dahil lahat ng candlestick dyan ay nagmi-meet. Yung 1, 2, 3, nagkikita. Kikita sila. Maliban na lang dito sa candlestick na ito. Mapapansin nyo yan? Hindi gaanong halata, nakatago, pero kung papansinin mo yan, fair value gap ang tawag dyan. Yan. So, yan. Kita nyo na? Ayan na, first candle, second candle, and then third candle. Nagkaroon ng gap yung first and third candlestick. Tapos, anong nangyari sa pang-apat? Tinap lang yung candlestick, yung gap. Tinap niya lang yung gap, and then, anong nangyari? Bumaba na. So, magkakaroon tayo dyan. Kapag nag-close tong third candlestick, and then nagbukas dito, at pagka-close nito dito, magkakaroon tayo. Alam na natin na ito ay fair value gap. Kailangan mabilisan ng ating mata. Kailangan naka-sell limit na agad tayo. Para once na binalikan niya ng price, matitrigger yung entry natin. So, kita naman natin bumagsak na. Okay? And then, yan yung 3 to 4 p.m. Abangan naman natin yung 10 to 11. So, ito yung 10 to 11. Ito, may nakita tayong malaking fair value gap dito. Ito. Pero, tingnan nyo po, 9:30 pa lang yan. Yung oras na sa ibaba, tingnan nyo. Umagalaw, 9:30, 9:35, 9:40. So, titingin lang tayo ng candlestick after 10 p.m. Ito, yung 10 p.m. na candlestick. Pansinin nyo kung meron bang fair value gap dyan. Wala. Wala, di ba? Yan. Yan. Pero, kung mapapansin nyo, ito ay fair value gap.
first candlestick, second candlestick, third candlestick. Tinap ng itong candlestick na ito pero lumagpas pa nga para kunin yung mga liquidity sa taas. Pero hindi na taken yung ano natin, yung stop loss natin. Hindi nakuha. Hindi na nangyari. Take profit. So once na-trigger na yung entry natin, lagay lang tayo ng stop loss, di ba? And then take profit 20 pips each. And then tulugan na natin yan, hayaan na natin sa price. Ayun, take profit. Madaling araw sa atin. Okay? And then so on. Ganyan lang ang gagawin natin. So tingnan nyo naman kung ilang wins yan. Okay? Tingnan natin. Yan, 1, 2, 3. Mula Monday 31 July, tingnan natin kung ilang ilang wins yan at kung ilang loss kasi normal lang na may loss. 1, 2, 3. 3 wins, 1 loss, 2 loss, di 3 to na. 4 wins, 2 loss, 4, 3, 4, 4, so break even na tayo. 5, 4, 6, 4, 7, 4, 7, 5, 8, 5, 9, 5, 10, 5, 10, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7, kasi loss na naman. 12, 7, 13, 7, 14, 7, 14, 7, 15, 7, and then na loss. 15, 8, 15, 9, 15, 10, and then itong huli, ano to? 15, 16, 16, ilan to yun? 16.10 or 16.11. So, ibig sabihin, profit pa rin tayo. And then, meron pa pala dito, no? Okay, 16. Ilan na yun? 16.10 or 16.11? 16.10. 17.10. 18.10. 18.11. 19.11. 2011. So 20 wins versus 11 losses. So ilan 'yon? Ilan yung wins natin bali in 1 month. Wala pang 1 month 'yan kasi nagsimula tayo ng 31. Tapos tayo ng August 25. So meron tayong wins na 9 wins. So ilan 'yan? 9 times 20 pips. 20, 40, 60, 80. Ibig sabihin, 180 pips. So, marami. So, yun lang guys yung strategy na yan. Balikan nyo na lang yung video or pwede po kayo na mismo yung review or magtingin sa chart ninyo at tingnan ninyo kung gumagana ito. Try nyo na rin sa ibang forex pairs. Pero ito ginagamit ko sa GBP USD. Thank you guys.